Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol kay Manta Network. Isa po itong requested na review para mula kay ka-crypto natin dito. Ayan, bago po natin umpisahan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap at makikita po natin dito na nitong nakalipas na araw ay bumagsak po siya ng 2.42%. Nitong nakalipas na 7 araw ay umangat naman po siya ng 5.56%. Nakalipas na buwan ay 5.68%. At makikita po natin dito na yung kanyang market cap ay yan, malaki po. Nasa $603.3 million. Kaya pasok po siya sa top 100 na ranking ng CoinMarketCap pagdating po rito sa market valuation or market capitalization niya. Yung kanyang trading volume ay yan, mataas po yung kanyang ranking. Top 15 po siya. Kaya nasa $466.5 million yung kanyang trading volume. Yan, malusog yung kanyang trading volume. Ito po ay nagpapakita na marami pong nagtitrade nito. Kaya ayan, pagdating pa lamang po rito sa kanyang market cap at saka volume, trading volume ay solid na po siya. Matindi na po yung kanyang ipinapakitang foundation dito. Kaya yan po yung kanyang circulating supply. Nasa 251 million na Manta tokens yung kanyang circulating supply. Yan, yung total supply naman po ay nasa at saka max supply niya ay nasa 1 billion po. Yan, pero ito na lamang yung natitira. Nasa 251 million na Manta tokens yung natitira. Ayan, meron po siyang 4.1 na star rating. Ayan, ang taas po ng kanyang score kay Cyberscope. Almost 4.6 na po siya. Almost 5 na. Kay Certic ay medyo mababa. Nasa 3.6 yung kanyang star rating. Kaya yung average na ay 4.1. Napakataas po niyan. Ayan, check naman po natin yung kanilang X account. Yan naman po sila. Ang laki po ng kanyang followers. Nagpapakita na meron siyang malaking community. Kaya ayan, nasa 663.1k yung kanyang followers. Ayan, ibig sabihin ay napaka-active po ng kanilang community. Kaya ayan, ito po yung nakapin na comment tungkol po ito sa Manta tokenomics nila. A deep dive into utility and value creation. Ayan, incentive boost. Ayan, ito naman po yung most recent nila na tweet dito. Last 2 hours lamang po ito. Kaya ayan, check naman po natin yung kanilang website. Ayan, napakaganda ng kanilang website. Ayan, at sa tingin ko ay punong-puno po ito ng mga information sa mga kailangan po nating malaman tungkol dito. Kaya ayan, basahin po natin ang mga yan. Meron po silang, ito po yung kanilang core features. Ayan, ito yung kanilang pinagmamalaki na features ng Manta Network. Ayan, low fees, mababa yung mga transactions niya, transaction fee, at saka high scalability po siya. Developer friendly, app agnostic, new ZK use cases, non-invasive compliance, a growing ecosystem. Kaya yan po yung mga core features niya. Ito naman yung kanilang products. Kaya ecosystem highlights. Kaya yan, kaya po pala napakatindi niya. Yan, events around the world. Kaya yan, solid po siya. Kaya pala pasok siya sa mga top rankings ng kanyang market cap at saka trading volume. At ayan, pagdating naman po sa aking review dito, base po sa aking mga nabasa at nakalap na mga impormasyon, ay yan, unang-una yung magandang nakita ko po rito kay Manta Network ay yung kanilang isa sa kanilang focus ay yung privacy. Ayan, yan po yung isa sa kanilang magandang features dito na tinututukan. Ayan, yung kanilang core value proposition ay para makapag-provide po ng ZK Snark technology.
Yan, yung ZK na ito ay ibig pong sabihin nito ay zero knowledge. Yan, zero knowledge proof na technology. Kaya ito po ay mayroon po silang offering na privacy para sa mga on-chain transactions pagdating sa mga DeFi applications. Kaya ayan, ito po yung isang nakikita kong magandang feature, core feature talaga ng Manta Network. At saka yan yung isa pa na maganda po rito na nakikita ko ay meron po silang tinatawag na modular architecture. Ayan. Ang Manta Network ay gumagamit po kasi siya ng modular blockchain design. Kaya yan, napaka-technical po nito. Kaya yan, sa mga yan, medyo para explain po natin ito sa pinaka simpleng paraan ay yung modular blockchain design na ito ay ang ginagawa po nito ay para mas maging flexible at saka scalable. Ayan, ang kanyang blockchain kumpara sa mga monolithic chains. Ayan. At sa pamamagitan na rin po nito ay mas nagkakaroon po ng development at saka customization yung kanyang mga applications. Kaya ayan. At base na rin po sa aking pagre-research ay meron po siyang strong na backing. Ayan, may mga backers po siya na matitindi. Kaya ayan, meron po siyang mga ito yung isa po sa mga nangunguna na kanyang backer dito ay ang mga kilalang venture capital firms na katulad po ng Sequoia Capital at saka ang Paradigm. Kaya ayan, dahil po sa tulong ng kanyang mga backer na ito ay may potential po siya. Ayan, at para maging isang legitimate talaga at saka may magandang future development. Ayan. At ang panghuling nakita ko po rito ay meron po talaga siyang magandang performance. Napaka-positive na magandang ipinapakitang performance. Kaya ayan. Nung una, nung lumabas po siya ay nagpakita po siya ng magandang paglago sa kanyang presyo. Kaya ayan, tapos napakabilis yung paglago ng kanyang market cap. Kaya ganyan po katindi yung pagsabog sa kanyang performance. Kaya ayan. Ngayon ay yung hindi ko naman parang yung medyo nakikita ko rito kay Manta Network na yung parang medyo alanganin, may pag-aalanganin ako dito ay syempre nakaranas po siya ng DDoS attack. Ayan, nangyari po yan nung kanyang launch day. Yan ay tapos inatake po siya ng DDoS. Kaya ito po ang parang nagbigay ng takot. Ayan, or parang nagdudulot ng takot dahil sa kanyang security concerns. Ayan, kaya syempre meron ng kapag nakaranas na kasi ang kapag may isang project na kasi nakaranas ng ganito DDoS ay yung tanong ng mga users, yung mga or investors ay syempre yung kanilang pagtitiwala na paano nila mapapatunayan na hindi na ito muling mauulit pa. Kaya ayan, medyo may nagkaroon ng yung may ibang mga tao, mga users na nawalan ng trust at confidence dito kay Manta Network. Kaya ayan po yung isang dahilan. Ayan, pero sa tingin ko ay ginagawa naman po siguro nilang lahat yung kanilang makakaya para hindi ito maulit. At saka unang-unang pagkakataon pa naman ito. Kaya ayan, siguro kung sa ikalawang pagkakataon or pangatlong pagkakataon ay dyan na po talaga tayo siguro medyo magkaroon ng pagdududa dito sa kakayahan ng Manta Network. Ayan, baka hindi lamang talaga nila nakita yan yung unang naganap na DDoS attack na ito. Kaya bigyan po natin sila ng ikalawang pagkakataon. Kaya yan bilang lamang po yung nakikita ko rito
At syempre, yung kanilang kakumpetensya. May mga kakumpetensya po itong si Manta Network, katulad po ni Zcash at saka ang Secret Network. Kaya yan lamang po kakumpetensya niya. Kaya yan, pero sa kabuuan ay masasabi ko naman na ang Manta Network ay meron naman po siyang promising na paglago. Ayan, dahil sa kanyang privacy-focused platform at sa pamamagitan po ng kanyang modular architecture, at ang higit sa lahat ay yung kanyang strong backing sa mga reputable or mga kilalang venture capital firms. Ayan, yan po yung aking review rito para kay ka-crypto dito kay Manta Network. Ayan, ang tindi po talaga ng kanyang market cap dito at saka trading volume. Ayan, pasok po siya sa top 100. Ayan, lalong-lalo na yung kanyang trading volume. Top 15 po siya. Kaya yan po ang aking review, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.